Umapaw ang isang ilog kaya binaha ang ilang lugar sa Negros Occidental. Maki-update tayo sa sitwasyon doon sa pagtutok ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Mel, patuloy na nararanasan ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Negros Occidental kaya naka-alerto ang PDRRMO sakaling madagdagan pa ang mga evacuees na umabot na ngayon sa mahigit 2,000 individual. Sa taas ng baha, di na makadaan ang maliliit na sasakyan kaya kinakailangang mag-drop ng mga residente sa Barangay 5 Isabela kaninang umaga. Ito rin ang sitwasyon malapit sa tulay sa Barangay San Vicente sa bayan ng Binalbagan. Ayon sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 8 LGUs ang apektado ng baha. Mahigit 200 individual o nasa 600 pamilya ang nag-evacuate. Talara gid sa gihapon ang moderate to heavy rains man kag actually ang forecast man ni Pag-asa sa aton is until this day July 18 maka-experience gid kita sa gihapon sang 100 to 200 millimeters of accumulated rains hasta pagidbuas. Halos hindi naman makita ang ilang kabahayan malapit sa Ilog Hilabangan River sa Barangay Kamugaw, Kabangkalan City matapos umapaw. Nagsagawa na ng rescue operation ng LGU sa apektadong mga residente. Naka-alerto naman ang mga residente na nakatira malapit sa Bago River sa Bago City dahil sa patuloy na pag-ulan. Hindi pa manipakta ng inyo nga machimpos mo nga sige pa ulan. Siguro gini maawas gini. Ang mga residente sa coastal area sa Barangay Banago nag-aalala rin sa malakas na hangin at mataas na alon. May katulog kay gabagabus ang hangin. Di maandam kag djay kay di mo man napaktan. Mga atop lalamon sige ga tukal-tukal balati syempre kami gabantay kami kung anong matabo. Sa kabila nito, hindi pa rin napigilan ang ilang mangingisda na pumalaot. Budlay dagko balod dagko balod pero tingangin. Antos-antos lang anay Mel, pinaalalahanan naman ang mga residente, lalo na ang mga nakatira sa low-lying areas, na maging alerto sa posibilidad ng pagbaha o landslide. Dito naman sa bayan ng Pontevedra, pinag-iingat ang ilang mga motorista, lalo na't may ilang kalsada na binabaha bunsod ng pag-ulan. Balik sa inyo dyan, Mel. Maraming salamat sa iyo, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Apektado na ang presyo ng isda at ilang gulay ng bagyong Krising. Sa taya naman ng Agriculture Department, mahigit 700 hektarya ng agrikultura ang posibleng maapektuhan ng bagyo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kasamang inanod ng baha sa Poblacion National Road sa Occidental Mindoro ang mga punla ng palay na ito. Mga punla, naanod na. Ang ilang residente kanya-kanyang kuha ng punla sa pag-asang mapapakinabangan pa. Ayon sa Department of Agriculture, tinatayang mahigit 740,000 hectares na lupang agrikultura ang posibleng maapektuhan ng bagyong Krising. Handa raw ang DA na magbigay ng tulong sa mga maapektuhan. Kailangan yung kanilang palay naka-register yan. Naka-standby yung ating mga regional field offices in partnership with the LGUs for the prepositioning ng mga binhi, pataba, biologics kung may maapektuhan ng mga livestock. Ramdam na rin ang epekto ng bagyo sa presyo at supply ng isda. Sa pwestong ito dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City, may ilang klase ng isda ang wala raw dumating na supply ngayong araw. Kaya naman sa halip na mga sariwa, imported ang tinitinda nila ngayon. Hasa-hasa, alumahan, yun po ang wala kasi may bagyo po. Mahirap po ang huli ngayon. Ganito rin ang sitwasyon sa Marikina Public Market kung saan tumaas ng 20 pesos ang kilo ng ilang isda tulad ng matambaka. Yung wala ngayon, sapsap, talakitok, maya-maya. Ano pang wala? Espada. Dilis. Siguro sa yung bagyo, walang makuha sa dagat. Ayon sa DA, maaaring epekto ito ng hindi pagpalaot ng mga mangingisda para sa kanilang kaligtasan. Sa gulay naman, kapansin-pansin raw ang epekto ng bagyo sa kalidad. Siguro dahil sa ulan, yung mga gulay pumapangit na yung quality, katulad yung mga dahon, nagsisira-sira na, mga nalulusaw. Medyo nagbabasa po siya. Basa po siya, medyo nasisira po, kagaya ng repolyo.
pag po umuulan, nababasa po siya. Nasisira po. Nagsimula na rin tumaas ang presyo ng ilang gulay bagyo tulad ng repolyo, pechay bagyo at carrots na tumaas ng 20 hanggang 40 pesos depende sa palengke tulad sa Marikina Public Market. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Hindi na kailangang magpalipat-lipat ng lugar kung may transaksyon sa mga ahensya ng gobyerno. Pwedeng isahan na lang yan sa inilunsad na eGov.ph Servisyong Hub sa San Juan. Ang proseso, sinubukan at tinutukan ni Ivan Mayrina. NBI o police clearance? Check. Birth o marriage certificate mula sa PSA? Check. Lahat ng karaniwang serbisyo o transaksyon sa mga ahensya ng gobyerno matatagpuan dito sa eGov Servicio Hub sa San Juan. Kaya naman sinamantala ko na makapag-update ng aking record sa SSS at PhilHealth at kumuha ng kopya ng birth certificate mula sa PSA. Lahat sa loob lamang ng humigit kumulang 30 minuto. Una lamang ang one-stop shop Servicio Hub na ito na pinasinayaan kanina ni Pangulong Bongbong Marcos. We'll also do the same thing for all the local governments around the country. And I think that is a very, very important development because we are trying to make things easier for our kababayan so that they can go about their business na hindi naman sila nahihirapan at kung ano-ano pangangailangan na nauubos ang oras nila. Para hindi dumugin, kailangan mag-set ng appointment sa pamagitan ng eGov.ph Super App. Ito ang eGov.ph app sa aking telepono. Madali lang i-download yan, pwede sa iOS, pwede sa Android at libre lang ang pag-download sa app. Sa bungad pala, makikita mo na NGA, National Government Agencies. I-scroll mo lang yan, makikita mo mga ahensya ng pamahalaan kung saan gusto mo kumuha ng serbisyo. Makikita mo dito halimbawa, PhilHealth. I-check mo ang records mo kung magkano ang iyong contributions, magkano na ang iyong claims. At syempre, yung mga lokal na pamahalaan, konektado na rin sa eGov.ph app. Bago kayo magtungo sa inyong munisipyo o city hall, check nyo muna baka konektado na ang inyong LGU at baka hindi nyo na kailangang sumadya pa sa kanila. Sa ngayon ay may 14 million users na raw ng eGov.ph app at umabot na sa mahigit 200 million transactions ang naisagawa rito. Isa sa mga pinaplansyang serbisyong idaragdag dito, ang pagbabayad ng buwis sa BIR na pwede na rin gawin online. Napakadali. It's a very intuitive and it is now that goes these two elements, the one-stop shop plus the eGov app, mapupunta na tayo doon sa amin. Ang aking instruction sa kanila, walang korupsyon, walang fixer, walang pila. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, alamin natin ang magiging lagay ng panahon ngayong weekend lalo tatawid sa lupa ang Bagyong Krising. Maki-update tayo kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, ngayong gabi nga po, posible pong dumaan o maglandfall itong Bagyong Krising. Diyan po yan sa bahagi ng Cagayan o di kaya naman sa may Babuyan Islands. At dahil pa rin po dito sa Bagyong Krising at sa hinahatak po nito o pinalalakas na habagat, posibleng magpatuloy po ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa ngayong weekend. Base po sa latest bulletin ng Pag-asa, nakataas pa rin ang signal number 2 dyan po yan sa Batanes. Cagayan kasama po ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Kalinga, northern at central portions ng Abra, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte at ganun din sa northern portion ng Ilocos Sur. Sa mga nabanggit na lugar, posible pong maranasan ang masungit na panahon dahil po yan sa direktang epekto ng Bagyong Krising. Signal number 1 naman po ang nakataas, dyan po yan sa Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi po ng Mountain Province, natitirang bahagi ng Ifugao at ng Abra, buong Benguet, natitirang bahagi po ng Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan, northern portion ng Aurora at pati na rin po sa northeastern portion ng Nueva Ecija. Dito naman po posible po makaranas ng malakas sa bugso ng hangin na may kasamang mga pag-ulan. Magiging maano naman po sa northern at ganoon din dito sa eastern seaboards po ng Northern Luzon at meron pa rin pong banta ng storm surge o daluyong dito po yan sa Batanes, Cagayan kasama po ang Babuyan Islands, Isabela at ganoon din ito pong Ilocos provinces. Huling namataan ang sentro ng Bagyong Krising dito po yan
yan 135 kilometers silangan po ng Apari, Cagayan. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 75 kilometers per hour at yung pagbugso po nito 105 kilometers per hour. Kumikilos po yan pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, ngayon nga po inaasahan po natin na posible po yung maglandfall ngayong gabi dito po sa northeastern portion ng Cagayan o di kaya naman sa bahagi po ng Babuyan Islands. Pagkatapos po nito, patuloy po yung kikilos pa west-northwest hanggang sa makalabas na po yan sa Philippine Area of Responsibility bukas po ng hapon. Posible rin po lalo pang lumakas ang bagyo sa mga susunod na oras at mga kapuso, posible rin po magkaroon pa ng pagbabago sa pagkilos ng bagyo kaya patuloy po kayong tumutok sa updates. Hinahatak at pinalalakas pa rin po ng bagyong Krising ito pong hanging habagat. Kaya po kahit po yung mga lugar na hindi po direktang dadaanan nitong bagyong Krising ay posible pa rin po makaranas ng mga pag-ulan. Base nga sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi may mga malalakas na ulan pa rin. Dito po yan sa Northern Luzon, ganun din po dito sa ilang bahagi po ng Mimaropa, Western Visayas, Leyte Provinces. May mga kalat-kalat na ulan din po dito sa may Central Luzon, pati na rin po dito sa ilang bahagi ng Bicol Region at pati na rin po sa Mindanao. Dito naman sa Metro Manila, hindi pa rin po natin inaalis ang tsansa ng mga pabugso-bugsong ulan sa ilang lungsod. Bukas naman, Sabado, magpapatuloy po yung mataas na tsansa ng ulan. Dito po yan sa Ilocos Region, ganun din dito sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at pati na rin po dito sa Bicol Region. Halos ganyan din po ang inaasahan natin sa hapon pero mas marami na ulit po ang uulanin. Dito po yan sa bahagi ng Northern Luzon at pati na rin sa Central Luzon. Meron pa rin po tayo nakikita ang mga malalakas sa pag-ulan. Yung po yung nagkukulay orange at kulay pula. Ibig sabihin po niyan heavy to intense pa rin ang mga pag-ulan. Sa Visayas at Mindanao area naman, may chance rin po ng ulan bukas ng umaga. Dito yan sa Panay Island at Negros Island Region, Samar and Leyte Provinces, gayon din dito sa ilang bahagi po ng Barm at Zamboanga Peninsula. Magpapatuloy po yung mga pag-ulan sa hapon at may mga pag-ulan na rin. Dito po yan sa may Zamboanga Peninsula, mas malaking bahagi na po yan at ganon din dito sa ilang bahagi po ng Soc-Sargen. Pagsapit po ng linggo mga kapuso, umaga may ulan pa rin po sa western sections po ng Luzon. Kasama po dyan, ito pong Ilocos Provinces, Zambales, Bataan, Calabarzon, Mindoro Provinces at ilang bahagi rin po dito sa Bicol Region, Western Visayas at pati na rin po sa silangang bahagi po ng Visayas. Pero mga kalat-kalat na ulan po yan. Sa linggo ng hapon, may mga scattered rains pa rin po. Dito po yan sa halos buong Luzon. Nakikita po natin yan at bahagya naman po mababawasan yung mga pag-ulan dito sa malaking bahagi po ng Visayas at ng Mindanao kumpara po sa mga nakalipas na araw. Sa Metro Manila, mataas pa rin po ang tsansa ng ulan this weekend. Mararamdaman pa rin po kasi natin yung epekto ng hanging habagat, lalo na po bukas. Ayon po sa Pag-asa, posible pong maranasan yung monsoon rains. May tsansa rin po ng mga pag-ulan sa linggo, yan po mga posibleng pabugso-bugso mga pag-ulan, kaya po patuloy po mag-monitor ng rainfall advisories ng Pag-asa. Samantala mga kapuso, ayon po sa Pag-asa, posibleng may mabuong bagong sama ng panahon dito po yan sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw at tumataas na rin po yung tsansa nito na maging bagyo. Sakali po na matuloy yung pagkakabuo niyan, papangalanan po ito na Bagyong Dante. Patuloy po natin ang tututukan sa mga susunod na araw. Yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Bistado ang refilling station sa Pampanga na iligal umanong nagre-refill ng mga tangke ng LPG. Maraming naiengganyo dahil mura pero lubhang delikado. Nakatutok si John Consulta. Eksklusibo. Nakasaksak pa sa mga equipment ng establishmento ang mga tangke ng LPG nang abutan ng PNP Highway Patrol Group ang umano'y illegal LPG refilling operations ng isang refilling station sa Florida Blanca, Pampanga. Sabay likuran, bumungad naman ang mga luma, kinakalawang at may damage ng mga tangke ng LPG na tinatamper di umano para mapakinabangan pa kahit lubhang peligroso. While conducting checkpoint, namataan nila yung isang tanker na biglang umiwas sa ating checkpoint. Kaagad naman sinundan natin mga operatiba at napag-alaman nila na ito pala'y papunta roon sa isang refilling station na kung saan illegal na nagkakarga ng mga LPG tank. Iba-ibang kumpanya ang nagmamay-ari nitong mga illegal na tank.
Mas mababa raw ang singil sa refilling station kaya marami ang naiengganyo. Mahalaga nga masawatan natin itong mga illegal na nag-refill ng mga di otorisadong tangke dahil madalas ito yung pinagsisimula ng sunog sa ating mga tahanan. Kumpiskado ang inabutang LPG tanker at mga tangke ng LPG na di pag-aari ng kumpanya. Naharap ang dalawang inarestong tauhan ng refilling station sa reklamong paglabag sa Illegal Refilling Act. Hanggang sa ngayon ay wala pa silang pahayag. Babala ng HPG sa mga consumers. Huwag tangkilikin itong mga illegal na nagbebenta ng LPG. Makakamura nga kayo pero sa kalaunan madidisgrasya din kayo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Kahit hirap ng maglakad, nanatiling matayog ang pangarap na isang mag-aaral na nakilala namin sa Samar. Bilang pakikiisa sa National Disability Prevention and Rehabilitation Week, handog ng GMA Kapuso Foundation sa kanya at iba pang PWD doon ang mga wheelchair at saklay. Sa bayan ng Basay sa Samar, may ilang kababaihang matatagpuan sa isang kuweba, ang Saob Cave. Pero hindi sila nakatira rito, kundi sila'y naghahabi. Gamit ang tikog grass, gumagawa sila ng mga bag, tsinelas, laptop case at banig. Ang temperature dito ay malamig. Ang material kasi namin ay kailangan ang malamig na temperature, kaya dito kami gumagawa. Kasi pag nasa labas kami, lalo na ngayon na mainit, ang tendency nagiging brittle siya. Si Lilia, 9 na taong gulang nang matutong maghabi ng banig. Ito na rin ang pangsuporta niya sa apong si Ken. 1,500 ang kita niya sa bawat banig na magagawa. Pero simulaan niya ng maaksidente ang apo sa motorsiklo na kailangan ding operahan. Kinukulang na ang kanyang kita. Yung mga buto niya nabasag at saka ito naalis. Apektado po, hindi po nakakapag-aral ngayon. Hirap ngayong maglakad si Ken at kailangan niya ng wheelchair para makapasok sa eskwelahan. Kasama si Ken sa 67 beneficiaries na nabigyan ng wheelchair o saklay ng GMA Kapuso Foundation sa mga bayan ng San Sebastian, Calbiga at Basay sa Samar. Kung may mga pupuntahan din sila, gaya ng magsisimba, pupunta sa school, pwede po nilang magamit yung mga assistive device na binigay po sa kanila. Namahagi rin tayo ng hygiene kits at pagkain. Malaki yung tulong ng wheelchair kasi makakapasok na ako. Salamat po sa GMA Kapuso Foundation sa binigay niyong wheelchair. At sa mga nais makiisa sa aming mga project, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Inalis na ng ride-hailing app na InDrive sa kanilang platform ang driver na nagtangka umanong manaksak ng pasahero. Sa isang pahayag, sinabi ng InDrive na inimbestigahan nila ang sumbong ng pasahero na tinutukan ng kutsilyo ng driver nang magreklamo ito dahil sa maling lugar sila ibinababa. Permanente na raw ang pag-alis ng driver sa ride-hailing app. Sa ngayon, patuloy na sinusubukan ng InDrive na makipag-ugnayan sa apektadong pasahero para magpaabot ng tulong kabilang ang pagsasampa ng reklamong kriminal laban sa driver. Magsusumiti rin daw sila ng formal na tugon sa inilabas na show cause order ng LTFRB. Para natural at walang kemikal, dumarami ang gumagamit ng mga bulate para magpataba ng lupa. Kaya industriya na rin ngayon ang pagpaparami ng earthworms na pinadali ng isang automated solution. Pasintabi po sa mga kumakain para sa worth it na game-changing technology hatid ni Martin Javier. Hindi tulad ng akala ng marami, hindi peste ang mga earthworm. Mahalaga ang papel ng mga ito sa pag-transform ng organic waste para maging pataba sa lupa o vermicast.
Kaya na-develop ang scientific process ng pagpaparami sa kanila o vermiculture. Prosesong mukhang madali, ano? Easier said than done dahil hindi raw ganun kadaling paramihin ang mga earthworm gaya ng African nightcrawlers. Bakit kaya? Nakasalalay kasi yan sa 3 environmental parameters. Tamang temperatura, moisture, at carbon dioxide level. Pero mahirap i-monitor ang mga yan, gaya ng nalaman ng ilang engineering students from the Technological Institute of the Philippines. Upon yung pag-interview po ng mga farmers din sa Laguna, na-determine po namin yung mga problem. Kaya goodbye mano-manong monitoring ang naisip nilang solusyon. Time to upgrade sa dinevelop nilang vermimometer. Sistema itong connected sa internet na nagmo-monitor at nagre-regulate sa lupa kung saan pinaparami ang bulate, worm bed in real time sa pamamagitan ng mga sensors. Una na rito ang capacitive soil moisture sensor. Ito ay ginagamit upang mapanatili ang moisture sa lupa na siyang maiiwasan ang pagka-dehydrate ng mga worms. Sumunod ay ang DHT22 para sa temperature sensor. Ang sumunod naman ay ang MG811 para sa carbon dioxide upang hindi mamatay ang mga uod sa pagkaubos ng kanilang oxygen. Pag na-sense na may kailangan baguhin, automatic na ina-adjust ng system ang kondisyon ng lupa. Once na ma-detect ni vermimometer na low na ang moisture, mag-on yung pump, then solenoid valve. For our temperature sensor, kapag nag-exceed na sa threshold, mag-on yung Pelcher module for temperature control. And then, kapag na-detect ng MG811 na may carbon dioxide buildup, mag-on yung exhaust fan para ma-expel yung gas buildup. May instant alerts din na natatanggap ang farmers anytime, anywhere. Lahat ng sensor readings na na-detect ng system ay madi-display dito sa loob ng mobile application. Nasa 10.46 seconds ang average response time ng prototype na sumailalim na rin sa testing. High-tech pero organic pa rin. A game-changing innovation na makakatulong sa pag-automate ng cultivation ng earthworms at malaking bagay ito para sa iba't ibang industriya katulad ng farming. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game!